So, itong news item na to, napaka-weird tong situation na ito. Para naging mayor to. Sa pagdinig kahapon, kaugnay sa and grow. kumbinsido si Senador Risa Hontiveros na nagsisinungaling si Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig kahapon kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub na Zun U1 Technology Para naging ano yan? Incorporated sa kanilang bayan noong Marso. She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow! Dagdag pa ni Hontiveros, kaduda-duda ang pagkatao ng alkalde. Wala raw kasi itong hospital record at dokumento tungkol sa kanyang edukasyon. 17 years old na rin daw si Mayor Guo nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Dito raw nakalagay na Pilipino ang tatay ng alkalde. Pero napag-alamang Chinese ang idineklarang nationality ng ama sa kanilang negosyo. Ano ba talaga, di ba? Kung Ang gulo. mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities Grabe, di ba? dyan sa Pogo Hub sa Grabe, Bamban. di ba? Maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano Grabe. gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice Grabe, di ba? para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Grow and grow. Sa pagdinig kahapon, isiniwalat ni Hontiveros na nagagamit sa surveillance at hacking ng government websites ang ni-raid na Pogo Hub. Pangamba ng senadora, unti-unting nagpaplanta ng mga tao ang China para makapasok sa Grabe, oh. negosyo at politika ng Pilipinas. Hindi raw kilala sa Bamban si Mayor Guo at bigla na lang lumutang noong 2022 elections. Para naging Mayor mayor Alice yan! ba? At ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga Mahiwagang na nakaraan. Medyo pinapasok kakaiba. ng China sa ating gobyerno. Ipinaliwanag ni Mayor Guo sa mga senador na half Chinese at half Filipino ang kanyang ama. Aalamin daw niya kung bakit delayed ang pagpaparehistro ng kanyang birth certificate. Itinanggi rin ng alkalde na protektor siya ng Pogo. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Una na ring sinabi ni Mayor Guo na naibenta na niya ang kanyang shares sa Baofu Land Development Incorporated na may-ari ng lupa ng Pogo Hub. Hiningi ng komite ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statements of Contributions and naging mayor Expenditures yan? ng alkalde. Nag-imbita na rin sa susunod na hearing ng ilang residente sa Mamban para mapatunayan ang pagkatao ng kanilang mayor. Kasunod nito, nanawagan si Hontiveros na dapat nang umaksyon ang liderato ng Senado at Grabe, guys. Now, obviously, again, I'm glad that isa dun sa hearing is Senator Gatchalian, of course, who's a Chinoy. It's very important to have a kind of course, our Chinoy brothers and sisters there to remind na, guys, let's not, let's make sure hindi ito maging, a cause for xenophobia or racism and prejudice, etc. But as there's no but. And as Senator Gatchalian put it to me dun sa isang interview natin dun sa show natin, View from Manila, abangan yan, he is against Pogos. Kasi talagang tingin niya, mga Pogo na to, hindi natin alam talaga ano nangyari dyan. And now, the next thing I know, di umano'y, itong mayor na to lumitaw out of nowhere, naging mayor, and ngayon hindi natin alam kung talaga saan pinanak ito, ganun. Again, we have nothing against people, of diverse backgrounds. Of course, we're Filipinos, ganun talaga. And then, we have Chinoy brothers and sisters. There's no problem with that. Pero ito kasi, may connection ito sa Pogo eh. At saka, hindi natin matitrace. Ano ba talaga to? Saan ba pinanak ito? So, grabe ito, guys. Grabe ito. I don't know what kind of banana republic are we in. Now, again, di umano'y dahil these are still allegations that have to be proven, but I think what is more or less established after
countless hearings and investigations, at nakausap ko na-interview po natin mga people in the defense sector, etc. Hindi talaga natin alam, guys, ano nangyari dito sa mga pogo na yan. And I think it's very wishful thinking na sasabihin mo na, hindi lahat ng mga pogo na yan matinong ginagawa, di ba? And how are we sure na hindi, ano yan, di ba? May walang national security aspect yan. Again, we're dealing with a superpower that has no respect for democracy, that sinasakop yung West Philippine Sea, at ngayon, dumadagsa yung mga iba dyan na hindi natin alam kung talaga may anong background nila. Again, we welcome everyone from all around the world. At the same time, hindi tayo pwede magbulag-bulagan. At the same time, hindi tayo pwede maging susunga-sunga, diba? Kaya nga sabi ko, tama lang na we have Chinoy senators and brothers and sisters who are coming out here and making it sure na this is not about xenophobia. And we have to fight against any kind of racism, right? Whether it's about, our Chinoy brothers and sisters, our Philam or Philam, positive discrimination, mga yan. Feel Arab, feel African, feel whatever, Indonesian, Asian, whatever, right? So we have to fight back against prejudice and racism. At the same time, hindi tayo pwede, mang lang tayo na hindi natin alam nangyari dyan. So, daming suspicious. And for all we know, this could be just the tip of the iceberg. Na marami pa palang mga ibang councilor, mayor, mga ganun dyan na hindi na alam, lumilitaw na lang kung saan-saan, di ba? Anyway, let's see how this goes, because I think these hearings are very important in aid of legislations, because baka kailangan natin ng mga bagong batas to deal with intelligence, national security threats. China has a national intelligence law passed in 2017. I can post a link on that, which actually compels any citizen of their country to provide assistance if ever they're called upon, right? So kawawa rin yung mga ordinaryong Chinese. I empathize with them. I sympathize with them even. At the same time, we have to protect our national interests here. Dapat malaman ng what on earth is happening in this country while fighting against prejudice, against any people, whether Chinese, whether African, whether Arab, whether Asian, whatever, right? So we have to be very clear about those things, mga kameta. Lastly, I want to also go back to this, something very interesting.